Sinigundahan ni Vice President Sara Duterte ang mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa bise, dapat mag-resign ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip at hindi kayang mamuno. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Joey Francisco. Joey, may mga nagrarally pa ba dyan sa ICC? Okay, Cheryl, ang mga kapatid natin o mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay narito pa rin ilan sa kanila sa harap mismo nitong penitentiary. Kaya lamang ay nagkaroon nga ng pag-uutos sa mga otoridad dito na imbis na doon mismo sa tapat ay medyo pinatabi na yung ating mga kababayan habang sila nag-aantabay ng mga bumibisita dito sa penitentiary. Kami naman dito sa media, Cheryl, ay nag-aantabay kay Attorney Nick Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo't marami siyang, maraming tayo pwede itanong sa kanya tungkol doon sa kaso o doon sa depensa ng kanyang kliyente. Lalo at ito ay naging topic doon sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pinuno ng mga overseas Filipino workers ang malaking bahagi ng Het Malieveld sa The Netherlands. Para ito sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte at pagpapakita na rin ng suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Nanawagan ng Duterte supporters na mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Bring him home! Ayon kay VP Sara, laging ibinibili ng kanyang ama na iuwi na siya sa Pilipinas. Lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Magdadalawang linggo na sa ICC Detention Facility si dating Pangulong Duterte dahil sa kinakaharap na crimes against humanity. Happy birthday to you. Ika-80 kaarawan ng dating Pangulo sa March